singil sa terminal fees epektibo na ngayong April 1. Philippine Coast Guard nag-deploy ng karagdagang tauhan sa Manila North Port. Impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte hindi maisasantabi sa gitna ng Middle East crisis. Pag-atake sa Iran, tatapusin na ng Estados Unidos sa loob ng 2 o 3 linggo ayon kay US President Donald Trump. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, April 1, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Epektibo na simula ngayong araw, April 1, ang bawas sa passenger service charges o terminal fees sa mga paliparan sa bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang passenger service charge ay binabayaran ng mga airline passengers. Ayon sa CAAP, ang pagpapatupad ng bawas singil ay bunsod na mataas na presyo ng fuel. Ang international flight mula sa dating 900 pesos na passenger service charge ay magiging 700 pesos na lang, habang ang domestic flight mula sa dating 350 pesos ay magiging 150 pesos hanggang 200 pesos na lang. Maghahandog ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 para sa mga veterano mula April 6, araw ng Lunes, hanggang April 11, araw ng Sabado. Bahagi ito ng pakikiisa sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at 2026 Philippine Veterans Week. Maaaring ma-avail ang libreng sakay sa buong oras ng operasyon ng tren. Kinakailangan lang magpakita ng mga veterano ng Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel kapalit ng single journey ticket. Papayagan din ang mga veterano na magsama ng isang companion. Isang malaking bus company ang magbibigay ng 10% diskwento sa pasahe kasabay ng mahabang bakasyon. Samantala, pansamantalang papayagan dumaan sa EDSA ang mga provincial bus ngayon long holiday. May balita si Asher Cadapan Jr. Upang mas mapabilis ang biyahe ng mga uuwi sa probinsya, pansamantalang payagan ng transportation authorities ang pagdaan sa EDSA ng mga provincial bus ngayong long holiday. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaprubahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pansamantalang pagdaan ng provincial buses sa EDSA. Yes. I think it will start on tomorrow until Easter Sunday. No, ito rin ay tulong na rin po through MMDA po. Nagpapasalamat tayo kay Chairman Artes kasi usually they take the expressway, yung skyway natin, no, papunta dito sa north, but this time they can take the EDSA at least menos gastos din sa kanila. Batay sa anunsyo na inilabas ng MMDA, papayagan dumaan ang provincial buses sa EDSA simula alas 9 mamayang gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Lunes, April 6. Para sa mga provincial bus na galing sa North Luzon, pahihintulutan sila na dumaan ng EDSA hanggang sa kanilang terminal sa Cubao, Quezon City. Habang ang mga bus naman na manggagaling ng South Luzon ay papayagan hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at Pasay City lamang. Samantala, pinagbigyan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling ng isang malaking bus company na makapagbigay ng 10% diskwento sa pamasahe kasabay ng long holiday.
Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, inaprubahan nila ang hiling na diskwento sa pamasahe sa pamamagitan ng isang board resolution para sa operasyon ng passenger buses ng Yanson Group of Bus Companies. Nakapailalim sa nasabing kumpanya ang operasyon ng ilang provincial buses na bumabiyahe sa ruta ng Visayas at Mindanao, habang may ilan rin ang nabiyahe sa iba pang mga ruta sa buong bansa. Magsisimulang ipatupad ang fare discount ng nasabing bus lines simula sa April 3 hanggang sa April 5. Paliwanag ng LTFRB, hiniling ng naturang kumpanya ang bawas singil sa pasahe bilang tugon sa panawagan ng national government na bayanihan kasabay ng long holiday. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsisimula na ngayong araw ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya ngayon long holiday sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. At upang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng publiko, nag-inspeksyon sa terminal ang Office for Transportation Security at Bureau of Fire Protection. Mula sa PITX, ang detalya hatid ni Benedict Samson, live. Benedict, kumusta ang sitwasyon dyan sa PITX at ano naman ang napansin ng OTS at BFP sa ginawang inspeksyon kanina? Magandang umaga, Ella. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at as of 11 a.m. ay umabot na sa mahigit 74,000 ang mga pasaherong dumating dito sa naturang terminal. Walang dapat ipagala dahil makasasakay pa rin sa mga bus sa biyaheng probinsya ang mga pasahero na ngayon palang dadating dito sa PITX. Ayon sa PITX management, hanggang sa ngayon ay wala pa rin pulibok na bus company. Bukod dito ay mas marami na rin mga law enforcement authorities at medical personnel ang naka-duty upang umasiste sa mga pasahero. Kanina nagsagawa na pag-inspeksyon ang Office for Transportation Security at Bureau of Fire Protection upang tingnan ang mga inilatag na seguridad sa naturang terminal. Ngunit napuna naman ng PFP ang isang bus unit na ito dahil sa nakatali at medyo natagalan pa ang driver bago matanggal sa pagkakatali ang fire extinguisher. Gate ng PFP nararapat na walang abala at madaling makukuha ang fire extinguisher upang madaling maapula kung sakaling magkaroon ng sunog sa loob ng bus. Ikinatuwa naman ni OTS Administrator Gilbert Cruz ang karagdagang tauhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, BFP at medics na nakatalaga dito. Ngunit mayroon pa rin mga pasahero ang nakuhanan ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng patalim at flammable items. Ela, sa kabuuan ng inspeksyon ay wala namang iba pang napansin ang mga otoridad at muli na lang din sila nagpaalala na hanggat maaari ay iwasan ang pagdadala ng anumang mga ipinagbabawal na bagay upang makaiwas na rin sa abala. At yan muna ating update mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Magpapatupad ang Maritime Industry Authority o Marina ng pansamantalang shipping rate adjustment upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa isang abiso na inilabas ng ahensya, inatasan ng lahat ng domestic shipping companies, ship owners at operators, charterers, cargo owners at iba pang maritime entities na mahigpit na sumunod sa mga alituntunin kabilang na ang weekly rate adjustment limits. Sa naturang direktiba, dapat sundin ng mga shipping operator ang Required Rate Adjustment o RRA na linggo-linggong ilalabas ng ahensya. Pinahihintulutan ng Marina ang hanggang 30% pagtaas sa RRA na nakasaad sa Certificate of Convenience o CPC ng mga kumpanya at operators. Habang prioridad pa rin ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura at basic at critical commodities na may 20% rate adjustment limit. Dapat itong ipatupad 3 araw pagkatapos ipaalam ito sa Marina at sa publiko at babawasan rin kapag bumaba na ang global fuel prices. Nag-deploy ng mga karagdagan tauhan ang Philippine Coast Guard o PCG sa Manila Northport Passenger Terminal. Samantala, kaunti lang ang mga pasahero ngayon sa Pantalan. Ang detalye hatid ng report ni Dante Amento
live. Dante, ilan ba ang inaasahan darating na pasahero dyan ngayon long holiday at may sapat bang biyahe ang mga barko? Magandang tanghali, Ella, sa pakikipag-usap natin kanina sa pamunaan ng passenger o ng Northport Passenger Terminal at gayon din ng To Go Travel. Walang partikular na bilang kung gaano karami yung pasahero dito, pero inaasahan daw, Ella, sa araw ng linggo yung pagdagsa ng ating mga kababayan dito. At batay sa pahayag ng To Go Travel, sapat naman, Ella, ang bilang ng mga biyahe ng barko dito sa Northport Passenger Terminal. Maagang nag-deploy kanina ng karagdagang tauhan ang Philippine Coast Guard o PCG dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Ayon kay Lieutenant Loder Kela, Acting Commander ng PCG Substation North Harbor, 62 tauhan ang dinagdag nila sa pantalan. Kasama na rito ang 10 volunteer mula sa PCG Auxiliary. Magsasagawa ang mga ito ng random inspection sa mga bagahe ng mga pasahero sa pamamagitan ng kanilang K9 units. Inatasan ang mga tauhan ng PCG na tutulungan din po ang mga matatanda, buntis at iba pang nasa vulnerable sector. Ang mga dineploy natin, sir, nag-request tayo ng karagdagang K9, Sea Marshal at saka ng security personnel. Meron din tayong mga volunteer, sir, galing sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. Samantala, Ella, kaunti lang ngayon ang pasahero dito sa terminal. Mamayang gabi pa ang nag-iisang biyahe mula dito sa pier papuntang Cebu at Cagayan de Oro City sa Mindanao region. Nasa 800 lang yung pasahero. May dumating naman kanina, Ella, na galing sa probinsya at mamayang alas 11 ng gabi. Ayon kay Port Manager Janelisa Rebong, sa linggo ang inaasahang dagsa ng pasahero dito. Mayroon kasing 3 biyahe ng barko. May isang barko na ang pasahero ay nasa 1,200. Huwag na silang magdala ng mga ipinagbabawal na mga kagamitan dito sa pantalan, katulad ng mga liquors, yan, bawal yan. Yung mga weapons, deadly weapons, bawal din yan. Samantala, Ella, bago tayo umere no, nagbigay sa atin ng mensahe si Francis Chua, ang head ng To Go Travel, para daw sa mga biyahe po na papuntang mga probinsya. Mayroon pang mga pwedeng humabol, Ella. Itong biyaheng Manila-Cebu, sa araw po yan ng kinabukasan. Sa Friday, mayroon din sa Manila-Bacolod. Sa araw naman ng Saturday, mayroon pa daw biyahe na available o slot na available galing dito sa Maynila. Papunta naman itong Coron sa Palawan. At sa araw naman ng Linggo, mayroon pang slot para doon sa mga gustong humabol na biyaheng Dipolog, Zamboanga, dyan sa Mindanao region. At para doon sa mga karagdagang impormasyon ay pwede pong bumisita sa Facebook page ng To Go Travel para po doon sa mga posible pang available na mga slots para doon sa mga particular, sa mga chance passenger. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang ginagawang pagsisikap ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Samantala, may dagdag na 1.2 billion pesos na ayuda ang ibibigay sa transport workers simula sa April 6. May ulat si Nel Maribuhok. Mayroon ng 51-day na oil inventory ang bansa. Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang video message. Ayon sa Pangulo, dahil sa idineklarang State of National Energy Emergency, patuloy ang pagbili ng pamahalaan ng bariles ng langis sa ibang mga bansa. Ito ay sa pamamagitan ng Department of Energy, Philippine National Oil Company at Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOC. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis.
10 araw ito na dagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Una na ring sinabi ng Pangulo na may sapat na crude oil ang bansa hanggang June 30 ngayong taon. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, asahan ang dagdag na tulong sa transport workers simula Abril 6. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6. Asahan rin anya ang suporta ng gobyerno sa agriculture sector, partikular na ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos sa Abril sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumuo na ng isang task force ang Agriculture at Agrarian Reform Team. Ito ay upang bantayan at solusyonan ang epekto ng gyera sa Middle East sa supply at presyo ng pagkain sa Pilipinas. May balita si Jed Neresina. Nagpulong kahapon March 31 ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Senado at Kamara para bumuo ng special committee at grupo na ang pangunahing layunin ay matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan na nakaaapekto sa Pilipinas. Bukod sa seguridad sa pagkain, tututukan din ng mga ito ang pagpigil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagbibigay ng suporta sa mga local food producer. Nagpulong ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, mga kongresista at ang Senado sa Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform para magkaroon ng task force na pagtutulungan natin i-monitor. Bumuo ng isang ad hoc committee, crisis committee ang Agri-Agra team para bantayan itong magiging tulong, suporta, ayuda, assistance sa ating food security concerns. Ayon kay Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan, dahil sa tensyon sa Middle East, mabilis na tumataas ang presyo ng petrolyo na direktang nagpapahirap sa mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay nito, isinusulong din niya ang isang bayanihan type na supplemental budget na katulad ng ginawa noong COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Senator Pangilinan, ang pondong ito ay gagamitin para sa mabilis na tulong gaya ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda, pagsususpinde ng excise tax sa krudo at pagbabantay sa presyo ng bigas, asukal, sibuyas at karne. Binubuno na natin yung magiging proposed na mga probisyon sa isang supplemental budget na Bayanihan Act para isama dyan itong pagsuspende, loan moratorium, pagsuspende ng pagbayad ng interes at iba pang mga dagdag na intervention para mabawasan itong pasanin ng ating mga kababayan, lalo na tumataas ang presyo ng bilihin at nasa krisis tayo. Naniniwala ang senador na kulang ang budget para sa ayuda at hirap na ang iba't ibang sektor ng lipunan dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang dahilan kaya't isinusulong niya ang pagkakaroon ng supplemental budget para matugunan ang mga problemang dulot ng patuloy na sigalot sa Middle East. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kailangang utangin ng gobyerno ang ipagkakaloob na ayuda sa ilalim ng panukalang babalangkasin ng Kamara para tugunan ng epekto sa Pilipinas ng digmaan sa Middle East. Ayon ito kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo. May report si Rosalie Coz.
Naniniwala si House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo na hindi kailangang utangin ang ilalaan sa ayuda programs ng pamahalaan sa ilalim ng babalangkasing Bayanihan 3. Bayanihan 3 ang inisyal na tawag ng kongresista sa target na maipasang panukala ng Kamara para tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa bansa. Sa pagkakaalam ko, hindi kailangan. Because government now has enough cash to be able to sustain a program that can help control inflation. So today, ang cash position ng gobyerno, hindi alam ng marami. We are actually net positive for the first quarter. We have been able to collect collate money na double than what was accomplished in the first quarter of 2025. Hindi rin sa sentro sa ayuda o tulong pinansyal ng gobyerno ang panukalang comprehensive package. Kung ayuda ang pinag-uusapan, this is really just one part of Bayanihan 3 na if I, for lack of a better term, no? So it cannot just be ayuda-centric. In fact, ayuda, as far as what the speaker wants, is not even 15% of the entire package that he wants. Bagkus prioridad sa legislative measure ang short-term at long-term solutions upang makaagapay ang bansa sa mga kahalintulad na emergency sa hinaharap. Kabilang narito ang paghahanap ng alternatibong mapagkukuhanan ng fuel supply ng bansa. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidy III, dahil nakaasa sa oil importation ng Pilipinas, mas expose ang bansa sa banta ng krisis sa langis. Alam niyo po, 95% ay nag-i-import po tayo. Very dependent tayo sa petroleum products. Kaya dapat may mga alternatives tayo. Ito ay isa pa po ito, nabanggit mo nga sa ating Pangulo, ang compressed natural gas. Isa pong malaking reserve din ng ating lalawigan, compressed natural gas. Diyan po sa area ng Santiago, San Isidro at Itiague. Kaya ito po yung mga component na pwedeng mga alternative na power para sa ganon, kung sakasakali man, na muling uminto ito at magkaroon muli ng crisis ay paano meron tayong mga ibang mga alternatibo na hindi lamang tayo umaasa sa pagkukulo ng oil na nanggagaling po sa Middle East. Sa April 8 nakatakdang magpulong ang 13 House Committees na binubuo ng Energy, Agriculture and Food, Aquaculture and Fisheries, Foreign Affairs, Ways and Means, Labor, Transportation, Information and Communications Technology, Economic Affairs, Social Services, Trade and Industry, Overseas Workers Affairs, at Appropriations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan na ang management ng North Luzon Expressway o NLEX sa lahat ng mga motorista na papuntang norte na bumiyahe na ng mas maaga. Ito ay para makaiwas sa matinding trapiko na inaasahang mararanasan mamayang hapon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa NLEX, particular dyan sa Balintawak? At gaano karami ang inaasahang bibiyahe pa norte? Magandang tanghali, Ella. Sa mga babiyahing pa Maynila, pa norte ay light to moderate ang nararanasang sitwasyon dito sa NLEX at STX. Pero dito sa Balintawak Toll Plaza, expected na maranasan itong heavy traffic nga mamayang alauna ng hapon at inaasang hindi bababa sa 300,000 motorista ang maglalakbay sa expressway. Simula pa ng Friday, March 27 hanggang April 6, open o bukas na ang lahat ng mga lanes sa mga toll plaza sa NLEX at STX. Nakadeploy na rin ngayon ang nasa 1,500 NLEX personnel sa mga toll plaza at expressway na inaasahang volume ng mga sakyan. Ayon kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operation ng NLEX
Corporation, expected nila ngayong alauna nga ng hapon mararanasan ng heavy traffic sa parteng biyaheng panorte dahil sa mga motorista at mga kababayan nating maagang uuwi para magbakasyon. Ayon kay Robin Ignacio, para makontrol ang heavy traffic, lahat ng mga RFID lane at cash lane sa mga toll plaza ay bukas ng lahat. Sa Balintawak southbound ay naglagay na rin sila ng zipper lane para maibsan ang traffic congestion sa lugar. Sakaling naman na may masiraan na sasakyan, ay ipatutupad na rin ang biyaheng arangkada kung saan ay may pre-towing sa mga Class 1 vehicle sa nearest toll collection hanggang April 6. Ayon sa NLEX Management, tataas ng 3% ang volume ng sasakyan mula sa dating 330,000 na regular na bumabiyahe ngayon ay posibleng umabot ito ng hanggang 360,000 na motorista. Samantala, malaking tulong naman sa mga motorista na pinatutupad na nga itong toll discount na inumpisahan pa noong March 23 at matatapos sa May 22, kung saan malaki ang nabawas sa toll fee ng mga motorista na kailangan lang ay nakaregister sila sa LTFRB. At Ella, sa kasalukuyan ngayon ay kapiling natin at kasama nga itong ating Assistant Vice President ng Port Traffic Operation ng NLEX Corporation na walang iba kundi si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, ang expected ba natin kung start ngayong alauna ng hapon yung traffic ay hanggang sa anong araw ito tatagal? Yun po, unti-unting tataas na po yan at alauna meron na tayong implement nga na counterflow lane. Tuloy-tuloy po yan na mataas yung volume natin hanggang mamayang gabi na. And then siguro mga madaling araw pa lang po bukas, tataas po ulit yung ating volume hanggang early afternoon na po yun. Okay. Sir Robin, nasa 1,500 tama po yung ang naka-deploy natin. At ano pa yung ginagawa nating hakbang para maibsan itong traffic congestion? Opo, yun nga, yung unang-una yung pag-implement natin ng counterflow at nakahanda naman po kami dahil nag-deploy din naman kami ng mas maraming personnel at ganun din po na yung ating magkakaroon ng problema ng mga Class 1, may free towing po tayo. Nag-umpisa po yun mula nung 6 a.m. po ng Friday hanggang 6 a.m. na po ng April 6 para lang po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na makaabala sa daloy ng traffic natin. Baka po meron kayong paalala sa ating mga motorista. Yun po, hindi po sana dahilan na may free towing naman po tayo or yun, may mga assistance na pinagkakalob po dito sa expressway. Mas mainam pa rin po na sana po ma-check natin na nasa tamang kondisyon yung ating mga sasakyan. Ganun din po na sana yung magdadrive may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon para kahit papano ay makaiwas po ng aberya. At para dun po sa mga wala pa pong RFID, maaari pong magpakabit ang RFID po na sana at siguraduhin lang po na meron po tayong sapat na load para hindi po magkaroon ng problema dito sa toll plaza. Maraming salamat po Sir Robin Ignacio at Ella, yan yung ang mga paalala ng NLEX Management at inaasahan nga na sana ay wala na mga magkaroon ng mga aberya sa mga maglalakbay lalo na ngayong itong long holiday. At yan muna ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik siyo dyan sa studio. Ella? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik pa rin ang C-News. Muling sumadsad ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar matapos na maitala ang panibagong record low na 60.748 kahapon March 31. Mas mahina ito kumpara sa naitalang palitan noong March 30 na umabot sa 60.69. Ito na ang ikawalong beses na bumagsak sa all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar sa buwan ng Marso. Ayon sa Malacanang, ito talaga ang inaasahang epekto lalo na hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa Middle East. Hindi po natin nais na ganito, hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Nananawagan ang ilang grupo na itaas ang sahod dahil sa epekto ng krisis sa Middle East.
Kaugnay nito ang pagtaas ng presyo ng langis at ng mga pangunahing bilihin. Ang detalye ihahatid ni Jed Neresina live. Jed, may aasahan bang pagtaas sa sahod ang mga manggagawa ngayon? Ella, ayon sa Department of Labor and Employment, walang aasahang dagdag sahod yung mga manggagawa sa ngayon dahil paliwanag ng ahensya ay sa susunod na pagpupulong pa ng Regional Wage Board mapag-uusapan o matatalakay yung epektong dala nitong nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. Sa kabila ng panawagan ng iba't ibang grupo para sa aumento sa sahod bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa krisis sa Middle East, inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi pa ito natatalakay ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., ang mga ilalabas na wage order sa mga susunod na araw ay base pa sa mga naunang konsultasyon at pag-aaral ng Wage Board. Ngunit hindi pa kasama rito o sa kanilang kasalukuyang monitoring ang inflation at economic conditions ng mga epektong dulot ng gulo sa gitnang silangan. Next round ng regional wage boards, ang pinakamalapit ay yung NCR. Siguradong isama nila sa mga konsiderasyon yung epekto ng energy emergency niyan. Kasi yung mga orders na issue bago February 28 nung pumutok yung Middle East conflict ay wala pa naman yun na konsiderasyon. So tiyak na kasama sa konsiderasyon yan sa susunod na round starting dito sa NCR sa Mayo. Dagdag ni Yusek Bitonio, kasalukuyan naman ng nakakalendaryo ang mga public consultation sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Gayunpaman, sa ngayon ay walang ipatutupad na national wage increase. Maliban na lamang aniya kung may maipasang kaukulang batas ang sangay ng lehislatura. Sa kabila nito, tiniyak ng DOLE na patuloy ang pagtatrabaho ng mga regional wage boards sa pagsusuri at pag-a-assess ng minimum wage sa bawat rehiyon. Samantala, Ella, kaugnay nito, binanggit kanina ng Department of Labor and Employment na sa mga susunod na araw ay maglalabas ng iba't ibang wage order sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ngunit paglilinaw nila na yung wage increase na ipatutupad sa ilang rehiyon sa bansa ay bunga ng mga nakaraan pang konsultasyon at hindi pa ito bunga nitong epektong dala ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ayan mo na update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinitingnan na ng Social Security System o SSS ang posibleng pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng loan ng mga miyembro at condonation program para sa mga employer. Ito ang inihayag ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Layon ang planong ito na magbigay ng agarang ginhawa sa mga manggagawang Pilipino. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagpapalawig ng deadline sa pagbabayad ng kontribusyon para sa mga employer at individual members. Tiniyak ng ahensya na ipaabot agad sa publiko ang mga updates sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website at social media channels. Inaasahang may darating na dagdag na supply ng liquefied petroleum products o LPG sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo ayon sa pribadong sektor. Sa ngayon, inihahanda na ng mga dealer ang kanilang mga pasilidad para magamit ng gobyerno na imbakan ng paparating na supply ng LPG. Alamin natin ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Hanggang May 15 na lang ang inaasahang itatagal ng supply ng liquefied petroleum products o LPG sa bansa. Ngunit ayon kay Arnel T., LPG Marketers Association founder at presidente ng Regasco, pinulong sila kahapon ng Department of Energy kaugnay sa inaasahang delivery ng dagdag na supply ng LPG. Galing ang mga ito sa Estados Unidos, Canada at Mexico na ihahatid ng malalaking mga barko. Inaasahang darating
dumating ang supply sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo o sa Hunyo. Kaya sa ngayon, inihahanda na ng mga dealer ng LPG ang kanilang mga private facility para pag-imbakan ng mga supply ng LPG na binili ng gobyerno. This is a private facility, but because of the national energy emergency declared by the President, the government can use our facility if they want to. So yun po ang direktiba nila sa amin, na ihanda ang facility namin dahil gagamitin ng gobyerno. Samantala, epektibo ngayong araw, April 1, ay mayroon ng pagtaas sa presyo ng LPG. Tinatayang nasa 17 pesos hanggang 36 pesos kada kilo ang madaragdag sa halaga nito. Ayon kay T, may mga kumpanya sa international market ang nagdeklara ng force majeure, nangangahulugan na hindi sila makakapag-supply dahil sa epekto ng Middle East crisis. Bukod dito, nasa 500% din anya ang itinaas sa shipping cost, kaya kinakailangan ring patungan ang presyo ng LPG ngayon sa bansa. Lahat po kasi ng aming old inventory ay naubos na po noong March 28. So lahat po ng dumarating nating produkto ngayon ay galing na po ito sa mga spot market. Dahil for the information po ng ating publiko, yun pong ating mga supplier ay nag-issue po ng force majeure. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maisasantabi ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa bansa. Ito ang pagtiyak ng isa sa mga miyembro ng House Justice Committee. Samantala, para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman, inaabangan ang isasagawang pagdinig ng House panel sa April 14 dahil dito na maipipresenta ang matitinding ebidensya at testigo laban sa pangalawang Pangulo. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, kompleto at handa na ba ang lahat ng ebidensya at testigo ng Justice Committee para sa isasagawang pagdinig? Ella, sa kasalukuyan ay ipinapasabina pa ng House Justice Committee yung mahalagang dokumento o relevant documents kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House panel sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kabilang na nga dyan yung statements of assets, liabilities, and net worth. Gayun din ang income tax returns ng Vice Presidente, maging yung general information sheets na mga kumpanyang iniuugnay rito at sa kanyang asawa. Ngayon, sa gitna naman ng mga panawagan na suspindihin ng Kamara itong impeachment proceedings laban sa Vice Presidente dahil nga sa nararanasang suliranin ng bansa, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, hindi nila ito maisasantabi dahil mandato ng konstitusyon ang proseso. We were looking forward to the testimony ni Madriaga kasi ito talaga yung mag-establish ng link ng Vice President dito sa nangyari na scam pagdating sa usapin ng confidential funds. Pero also at the same time, we hope to establish through the evidence that will be gathered yung pattern that will eventually lead to yung usapin ng ill-gotten wealth. Ella, yan yung pahayag ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na isa ring miyembro ng House Justice Panel. Pero kaugnay nga ng binabanggit ni Representative Keith Flores ay merong higit 300 miyembro ang Kamara at nasa 50 lang ang House Committee on Justice. Kaya bukod sa impeachment proceedings, mahaharap din ng kapulungan ng iba pang issue gaya ng epekto ng Middle East crisis sa bansa. Para naman kay Representative Sendanya, matatapos din ngayong Abril yung pagtukoy sa probable cause o kung may sapat bang ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. At isa sa mga inaabangan niya nga yung mga ipepresentang ebidensya at testigo kabilang na si Ramil Madriaga.
Ella, umaasa si Representative Sendanya na bago pa yung April 14 hearing ng House Justice Committee ay magkakaroon na sila ng kopya ng mga ipinapasabi ng mga dokumento para mapag-aralan ito bago pa yung isasagawang pagdinig. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ng Department of Justice na kailangan pa rin bunuin ni Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas ang sentensyang inihatol sa kanya ng bansang Indonesia. Ayon sa DOJ, parte ito ng umiiral na kasunduan ng dalawang bansa. Gayunman, pasok pa rin si Veloso sa executive clemency kung ito ay igagawad sa kanya ng Pangulo ng isang bansa. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Mahigit isang taon na mula nang makabalik sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos ang ilang taong pagkakakulong sa Indonesia dahil sa kaso ng umunoy drug smuggling. Ngunit hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin itong nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Department of Justice, kahit nasa Pilipinas na si Veloso, kailangan pa rin itong bunuin ang hatol na iginawad sa kanya ng bansang Indonesia. Pero ang obligasyon nun, di ba? Yung kaso mo doon, ang ini-implement mo dito, di ba? Ay yung nakipagpalitan ka ng sentence person, yung hatol doon, yun ang isa-serve mo pa rin dito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, kahit may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maggawad ng kalayaan sa isang bilanggo o ang executive clemency, may mga nararapat pa ring masunod na panuntunan si Veloso. Pero yung konsepto po, hindi po nawawaglit yan. Hindi po nawawaglit yon. Patuloy po ang pag-aaral ng Department of Justice, no? At may ibang pag-aaral yan, di ba? Kailangan papasok din siya dun sa panuntunan. Yung panuntunan ng early release. Halimbawa, may GCTA, panuntunan ng parole, panuntunan ng executive clemency. Dagdag pa ni Secretary Bida, bagamat kasalukuyan pa rin nakapiit, pas mahirap pa rin ang sitwasyon ni Mary Jane kung sa bansang Indonesia pa rin ito nakakulong. So, isa ho ang mahirap na konsepto, yung pag hindi nabibisita ng kamag-anak, yung nakakulong. So, kung siya ay nasa ibang bansa nakakulong, wala nang visit yun. Pero kung dito siya nakakulong, mas nagkakaroon ka ng konsepto, wala yung shock ng kultura, diba? Na nakakulong ka sa ibang bansa, baka mas mapagbuti natin yung kondisyon nung nakakulong. Giit pa ng kalihim, bukas ang kanyang tanggapan para magkaroon ng pakikipag-usap sa kamag-anak ni Mary Jane para maipaliwanag ang naturang proseso. Sa ngayon ay tinatayang umabot na sa halos 14 na taon na nakakulong si Mary Jane Veloso mula nang maaresto noong April 2010. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na sa darating na Lunes ang unang bahagi ng taunang Army to Army Exercise o Salaknib Exercise ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sasali sa naturang pagsasanay ang Japan at New Zealand. Narito ang balita ni Ryan Lacanlale. Aabot sa 8,000 sundalo mula sa Pilipinas at iba't ibang kaalyadong bansa ang lalahok sa taunang Salaknib Exercise ngayong 2026. Kabilang sa mga kalahok ang humigit kumulang 4,500 mula sa Philippine Army, 3,000 mula sa United States Army Pacific, 800 mula sa Japan Ground Self-Defense Force, 100 mula sa Australian Army at 46 mula sa New Zealand Army. Ayon kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, mas pinalalawak pa ngayong taon ang saklaw ng pagsasanay. Unang pagkakataon na sasali sa nasabing military exercise ang Japan at New Zealand, habang dati nang nakibahagi ang Australia sa nakaraang edisyon noong 2025. Isasagawa ang mga pagsasanay sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang mga lugar sa Pangasinan, La Union at Port Magsaysay sa Nueva Ecija. The focus of the exercise Salaknib would be maritime and territorial defense, humanitarian assistance, disaster response, amphibious and combined arms operations. So lahat ng activity nito, all involved international armies will be included in the activity. Tututok ang pagsasanay sa maritime at territorial defense, humanitarian assistance at disaster response, pati na rin sa amphibious at combined arms operations.
Lahat ng participating countries ay inaasahang makikibahagi sa parehong combat at field training activities. Inaasahang ding magsasagawa ng live fire exercises. As to the live fire exercises, definitely there will be a live fire exercise, but we do not know yet what capabilities will be involved. It will depend on the scenario that will be finalized during the conduct of the exercise. Ang Salaknib Phase 1 ay tatagal ng 2 linggo bago ang pagsisimula ng balikatan exercise. Habang ang Phase 2 naman ay inaasahang magaganap pagkatapos ng balikatan. Sa kabila ng ilang adjustments sa administrative expenses, tiniyak ng Philippine Army na tuloy-tuloy ang lahat ng nakaplanong aktibidad. Layunin ng Salaknib na palakasin ang interoperability at kahandaan ng mga sundalo sa harap ng iba't ibang banta at sakuna. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng security check ang Philippine National Police sa ilang lugar sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito ng kanilang pagtitiyak na magiging ligtas at payapa ang long holiday. Ang detalye hatid ng balitan ni Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mga lugar ang na-inspeksyon ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mula Campo Crame, pinuntahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga matataong lugar. Unang ininspeksyon ni PNP ay ang Baclaran na alam natin na dinarayo ng mga tao tuwing ganitong panahon. Mula Baclaran, sumakay si PNP sa LRT Station 1 patungo ng Quiapo area. Pumasok din sa places of worship at mula Quiapo sumakay ulit ng LRT 2 patungo naman ng Anonas. Nag-inspect sa deployment at saka sumakay ulit ng LRT patungo dito sa Cubao. Bukod Ella sa deployment ng mga pulis para sa seguridad, binisita din ni Chief PNP ang mga places of worship. Tiningnan din ang mga road obstruction. Ayon kay General Nartates, kontento siya sa latag ng seguridad ng mga pulis. Maayos din aniya ang mga vendor na hindi nakaharang sa mga kalsada. Paalala ng pinuno ng PNP sa publiko maging alerto sa lahat ng oras at agad na itawag sa hotline number 911 kung may mapapansin kayo na hinalang tao o bagay sa paligid. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nalulugi na ang mga magsasaka sa Benguet dahil sa oversupply ng gulay. Nagpadala naman ang Department of Agriculture o DA ng mga truck upang matulungan ang mga magsasaka na mailuwas ang kanilang ani sa Metro Manila. Ang detalya hatid ni Grace Doctolero live. Grace, naibaba na ba ang mga gulay na sakay ng mga truck ng DA at saan ibebenta ang mga yan pagdating dito sa Metro Manila? Yes, Ella, ilan sa mga truck ng DA ay napadala at patuloy ang paghakot ng mga gulay mula Benguet. Pagdating sa Metro Manila, diretso itong ibebenta sa mga pangunahing trading hub at kadiwa ng Pangulo sites para mas madaling mabili ng mga consumer. Umabot sa 18 truck ang inilatag ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Kasama sa mga ito ang mga sasakyan ng ahensya, mga regional unit at mga kooperatiba habang sinasagot naman ng DA ang gastos sa krudo. Layunin nitong mabawasan ang sobrang supply sa Benguet at maiwasan ang pagkasira ng mga gulay na hindi na naibebenta. Isa sa mga problema ay ang mataas na presyo ng krudo na nagiging dahilan kung bakit hindi makabiyahe ang mga trader kaya naiiwan ang mga ani ng mga magsasaka. Aminado ang DA na hindi agad masusolusyonan ang problema pero malaking tulong ng ang pag-deploy ng mga truck para maibsan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Samantala, pinapalawak din ng ahensya ang distribusyon ng mga gulay sa pamamagitan ng kadiwa sites at pinaghahandaan ang mga cold storage facility para sa mga susunod na ani. Ella, sa ngayon ay umaasa pa rin ang mga magsasaka na magtuloy-tuloy ang ganitong tulong para maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Magpapatupad ng 10% discount sa pasahe ang isa sa pinakamalaking bus company sa bansa. Para ito sa lahat ng mga magbibiyahe ngayon long holiday. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, sa mga ruta ang sakop niyang 10% discount sa pasahe? Ella, itong ruta ng pinakamalaking bus company na nagbabiyahe sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inanunsyo ng Yanson Group of Bus Company na magbibigay sila ng 10% discount sa lahat ng mga babiyaheng pasahero ngayong long weekend. Ito ay mga pasaherong sasakay at sa kanilang mga bus units mula April 3 hanggang 6. Sakop ng Yanson Group of Companies ang mga bus units na nag-ooperate sa ilalim ng Valacar Transit Incorporated, Bachelor Express Incorporated, Rural Transit Mindanao Incorporated, Mindanao Star Bus Transport Incorporated, Love Transport Express Mindanao, Southern Star Bus Transit, Sogo Urban Transit, Love Visayas Transport Express, Gold Star Bus Transit, at Ceres Transport Incorporated. Ito ang mga bus na bumabiyahe sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tugon nito ng grupo sa kinakaharap na krisis sa langis ng bansa at panawagan ni President Marcos Jr. na magbayanihan bunsod ng krisis. May nating balita, balik si Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinarangalan bilang class valedictorian ng isang Persons with Disability o PWD learner sa isang bayan sa Laguna. Sa kabila ng pagkakaroon ng autism, pinatunayan niya na hindi hadlang ang anumang kondisyon sa pag-abot ng tagumpay. May ulat si Leslie Widem. Sa edad na 7 taong gulang, hindi pa nakakapagsalita si Ian Benedicto Solis. Kalaunan ay na-diagnose na mayroon siyang mild autism. Sumailalim siya sa tuloy-tuloy na therapy, kabilang ang speech therapy upang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Isa rin sa mga hamon na kinaharap ng kanyang pamilya ay ang pag-manage ng kanyang tantrums, lalo na sa pampublikong lugar. As early as 3 and when he was 3.5 years old. So may nakikita na kaming mga parang kakaiba kay Ian that time. So pina-check namin siya sa developmental pediatrician and that time may mga times na nagkakaroon ng mga tantrums yung bata and then yung mga iba, syempre yung iba-iba yung mga tao sa mall. So hindi nila alam yung how to handle din yung mga tao who had autism. Upang mahasa ang kanyang social skills, inirekomenda ng doktor na pumasok siya sa papublikong paaralan. Kaya nag-aaral si Ian sa Buena Vista National High School sa Magdalena, Laguna. Ang ating paaralan dahil may programa ang DepEd na i-mainstream lahat ng mga bata na may special needs dahil kailangan nilang matuto sa mundo kung saan hindi sila mapababayaan at makasalamuha sa kapwa nila. Ang kagandahan ng programang yon dahil dito open sila for inclusivity ay napapractice yung karapatan at kalayaan ng bawat isa at may pagkakapantay-pantay, hindi namimili. Sa tulong ng inclusive education, nabigyan si Ian ng pagkakataong makasabay sa kanyang kaklase. At higit pa rito ang kanyang naabot. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan, nakapagtapos si Ian bilang class valedictorian. Masaya at saka fulfilled. Ibig sabihin, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, nagagawa mo matanggap yung mga challenges, na-accept mo yung mga challenges dahil posible pa rin na magiging maganda yung kahihinatnan. So hopefully, magtuloy-tuloy ito hanggang sa mag-college si Ian at makapagtapos at makuha din yung kurso na hinahanap. So still, meron pa rin future for him sa mga taong with PWDs. Ayon naman sa kanyang punong guro, kapansin-pansin ang husay ni Ian sa academics. I'm very much happy dahil siya was assessed as genius. So, may pinakamataas siyang nakuhang marka, no? So, nakakatuwa dahil among all the other students, siya yung naging valedictorian ng aming paaralan. Suportado rin siya ng kanyang mga kaklase
na humahanga sa kanyang determinasyon. Hinahangaan ko po yung mga taong kagaya nila kasi even na may disability po sila or hindi po sila hindi po kagaya namin, is nagagawa pa rin po nila na makisabay po sa amin. May special treatment. Like kaibigan, gano'n siya. Kung i-approach namin siya, parang talagang tunay na kaibigan. Wala. Kung baga, isasama namin siya or yayakapin or groupings, gano'n lang. Para kay Ian, mahalaga ang pagsisikap at disiplina sa pag-aaral upang makamit ang inaasam na tagumpay anuman ang kalagayan at hamon sa buhay. Masaya po sa akin is yung pakakaroon po ng mga program dito sa ating mga schools. Kinukuha natin po sa pamamagitan ng mga pag-review natin para sa mga test, quizzes, exams, katulad po ng mga bawal makopya sa lahat. Butihin natin ang pag-aaral. Yung mga pagsisimula po, hindi pala naging wakas kundi doon sa pagtatapos kundi simula. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng tapusin na ng Estados Unidos ang pag-atake nito sa Iran sa susunod na 2 o 3 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, nakamit na nito ang pangunahing layunin ng paglulunsad ng military operations laban sa Iran gaya ng pagpapahina sa kakayahan ng nasabing bansa na makabuo ng nuclear weapons. Iginiit din ni Trump na kontrolado na nito ang himpapawid ng Iran at may bagong liderato na mas bukas sa pakikipag-usap. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war? I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, we'll leave because there's no reason for us to do this. We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1 na nagsasabi, "Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.